medyo kontrapelo sila dito ni Xborg, 'di ba? Parang yun din yung pwede mong pangngat-ngat ng Mm. Firaga Armor. So magandang pick dito para sa ng RRQ Kaito. Isa sa mga nagustuhan ko dito is the X-Borg. And alam naman natin yung tatlong nababanggit natin, yung Trinity na tinatawag, no, yung Baxia, yung Barats at itong Fredrin, eh kina-counter talaga nung true damage na nagagaling dito sa X-Borg. Pero ito na at inilabas na ang roam Ayan na. or ng ang XP laner ng Falcons AP brand, which is the Paquito. So ito ay hahawakan ni Kuya Flap. Ah, Vintage to, ah. oo, vintage siya. Pakita na to ni Flap. Flap Kito nga yung Flap Kito, 'di ba? Ang tawag Mm. natin dito. So sakto kalaban nila RK Kato naman. So Okay, okay. pwede na. Medyo Pasado. stretch pero okay Medyo lang. stretch, ayan. Pero ayan guys, again, para dito sa mananalo para sa ating serye, sila na yung mag-grand finals for today. So napakalaking importansya ng momentum para dito sa ating dalawang teams as much as possible dahil na rin yung parang i-continue mo na lang yung energy, Yeah. ika nga, pagka ikaw yung nanalo sa game number 1. Yeah, eto na. Eto Simulan na. na agad natin ang energy at ang excitement sa Uy. pagpasok ng unang laban para sa ating semi-finals. Falcons AP Bren versus RRQ Kaito. Okay, Magiging excited. matindi to, ha? Excited na din akong makita. Parang naka-ready na eh. Tsaka, alam mo, Kuya Burrito, parang iniisip ko na lang dito sa mga players natin. Parang pwede din kasi may factor dito yung kaba. Oo. Kasi parang after nito, wala na eh. Wala ka ng ibang chance. Imagine mo, kailangan mo lang ditong manalo sa mga iba pang tournaments. Meron ka ng esports sa World Championship na Oo pwedeng nga, no? salihan. 'Di ba? So, ang daming nakataya. Magagamit mo yung sabihin na natin lahat ng pinaghirapan mo. Ire-representa mo pa yung Pilipinas. Nako, speaking of pagrepresenta, RRQ, nire-representa din nila ang kanilang mga saliri dito. May konting pokes mula sa mga kabilang kupunan. Pero alam mo yun, parang hi, hello lang muna yan eh, di ba? Wait lang. Sai versus Skitter. Si Skitter ata, si Super Marco to eh. Okay. Nasanay din kasi ako sa mga IGN nila. So, ko-confirm natin yan. So, para sa lahat ng mga nanonood, guys, huwag nyo kakaliw. Oy. Oy. Kamunti ka na. Nagkakainitan yung dalawang gold laners natin. So, yeah. Speaking of which, sa mga gustong mapanood yung mga laban na per game, make sure na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Philippine Esports Organization. Para first blood nakuha dito ng RQ kahit, Oy, hindi pa magpapahuli dito ang Falcons AP Blend. Dinalawa na nila, make it 3. At si Kuya Mofew ay makakakuha din ng isa. Habang takbo muna dito si Ogwen, ex-Nova. Hinaharapan lang itong si Kuya Few. Nagbago-bago man yung mga pangalan nila pero familiar tayo sa mga heroes at mga galawan ng mga yan. Oo, maaga-aga din ang nangyari dito. Parang naninibago ako na parang umpisa pala ng laban ay meron na agad 3-1 sa isang score. So may kita natin dito for Falcons AP Brent, sila yung magsisimula ng turtle objective. Okay, Flap dito. Toy! Inabutan mo ng sliver of HP ay makakatakas. Ngayon, Kyle TZ, reset muna. Actually, soft reset lang yan. Andito ang apat na members from RRQ. Pasok si Ferds, sinasalo lang yung damage habang yung turtle lamang ang nagiging punteriya. Lost insanity mula doon sa likod. At umapatay si Ferds in the process. Dangerous with that turtle. Sumabog na rin yung lost insanity pero si Snake King or si Kuya Ogwen ay hindi magpapatalot. Okay, makakataka si Dangerous doon. Pero sinong lumamang sa team fight? Actually, fair fight lang siya. Kung mapansin nyo, for Falcons AP Brand, nakakuha sila ng kill, yes. Pero nakuha pa rin kasi ni Denjiro yung turtle. And napaka-importante niyan, lalo na pag early game. So, yes, di ba, 4-1 yung score natin, Kuya Burrito. Pero very little lang ang kalamangan dito ng Falcons AP Brand. So, pwede natin sabihin na mamaya pa natin makikita kung sino nga ba talaga ang lalamang dito sa ating laban. And we have to commend din dito si Snake King, si Ogwen. Dahil ang ganda ng kanyang mga pagpasok. Actually, now at 2-0. So, talagang nakabantay din siya dun sa mga pwedeng puntahan dito ni Super Marco. Oo, kaya magbantay kayo ha. Ikaw na nanonood ngayon sa YouTube, i-subscribe mo na no, yung Philippine Esports Organization. Naka-live po tayo sa YouTube at sa Facebook. Kaya kung ako sa'yo, wag na kayo magpahuli kasi ilang laban na lang ang dadaan na ito. Pero speaking of laban, nasa 3 minutes pa lang pala tayo. Parang ang dami nung nangyayari ha, Shans ha? Oo, parang sobrang intense, no? Parang sabi natin dati, pag objective, dun pala magkakitaan. Yep. Dito talaga nanggigigil yung mga players natin.
Oy, speak of giggle, babasagin agad yung Firago Armor. Layo muna si Denjiro, Kyle TZ, soaking off the damage, and si Ferds ay tutunawin. Pop yung Quadrant, pero si Flap TZ mamamatay din. And this time, papasok na si Kyle. Under the turret dive mula dito kay Ogwen. X-Nova for the follow-up. Andun yung final slash. Pero again, nakakuha na naman ang Falcons AP Bren doon sa naging skirmish. Sobrang aggressive ngayon ng Falcons AP Bren. Imagine meron pa tayong mga plato or outer turret energy shield, pero talagang dinadive na nila agad yung torre dito or yung mga players ng RQ Kaito, dahil na rin nakita nila na walang Firaga armor si Denjiro. So ibig sabihin masisira yung pattern dito ng jungler, so mauuna din pumwesto yung Falcons AP. Actually parang mauunahan pa ng RRQ Kaito dito sa ating turtle objective. Yung gold laner tsaka mamaya na natin yan na makikita sa teamfight eh. Ay, pero aagarin na kagad nila si X-Nova, bagsak mula sa Falcons AP Bren. Ngayon si Sai, tamang dive in and out lang or dashing in and out mula doon sa kanyang Zaman Force. At ngayon, yung Turtle ay buhay pa rin, basag ng Firaga. Snake King ay aatras, and doon yung Astral Echo. Flap TZ din sumisilip, pero nakita nila si First dito. May kalmang gagawin ang magkabilang kupunan na ito. Solid control para dito sa Falcons AP Bren at hindi na makakaabot dito ang RQ Kaito! Ay! Wait dumadive ba? Si Pew, dumadive. Napapatili naman si IC pag gumaganyan ka, Kuya Pew eh. Shoutout pala kay Madam IC, nanonood din dyan. And sa manager din na RQ Kaito, si Madam Irene. So talagang kita natin yung suporta ng ating mga viewers. Kaya suportahan nyo din kung sino man ang magiging representative or magdadala ng pangalan ng Team Cbol. Follow nyo rin ang Philippine Esports Organization para mapanood yung mga naging previous na laban dito sa ating IESF or Team Cbol qualifier. So 5 minutes dito sa ating laban, parang kakaiba yung mangyayari. Oo nga eh. Si First kagad ang dadabahin nila Kyle TZ. Pop yung Quadrant. Andun yung Spear of Destruction. Follow up mula kay Super Marco. Sabog ng Lost Insanity. Kyle TZ dito. Sa sinasalo lang ni Jendiro. Pop yung Emo. Hindi na ata maililigtas ni X-Nova. Diving in ang Falcons AP Bren. Pero habang nangyayari pala yun, bumabasag na rin si Sai dun sa may top lane. Naku, napakaganda na napansin mo yan. Yes, aggressive dito yung Falcons AP Bren Burrito, pero lagi natin iisipin that this is a Harith. At wala pa pong death yung Harith. Mamaya mahihirapan siguro sila na pigilan. Dito yung Harith. Pero parang iba yung mangyayari. Winasiwas dito si X-Nova of RQ Kaito. Hindi pinagalaw ka agad. Talagang nahirapan doon itong si X-Nova na makatakas, and Sai, okay lang. Sabi niya, goods pa ako dito. Alam ko na kayo ang Falcons AP Bren, kayo ang world champ, pero hindi kami papaya. Game 1 pa lang to. Sabihin natin testing the waters pa lang. Pero again, RRQ Kaito, andun pa rin yung potential na lineup nila, habang si Denjiro naman ngayon nasalo yung final slash, pero hindi pa sapat yung damage yung Falcons AP Bren para mapatumba siya. Oo, kalmado lang muna dito yung RQ Kaito. Again, yung history nila sa MDL, yung kakaibang depensa, so pwede lang i-replicate ulit ngayon habang naghahabol sila sa kalamangan ng Falcons AP Bren. Kaso yun nga lang, talagang tumatalon lagi si Kyle TZ. Ang tapang ni Kyle, same with Ogwen. Pop na agad yung Coordinate Inferno, pati yung Vengeance. So maraming mga skills na na-burn mula doon sa naging skirmish na yon. Turtle, level 3 turtle pa lang to, or third turtle pa lang. Napakarami na kagad nagaganap X-Nova ngayon, itatamaan. Snake King, pasok din. Andun yung kanyang mga Vengeance, flicker mula kay Pew. And Kyle TC with that turtle, sabi niya, sige, rest back na ako. Likod na ang puntirin natin. Binabaril-baril lang, sinisibat-sibat lang dito ni Super Marco. Wala namang magiging kabayaran bukod doon kay X-Nova, pero lumulobo na ang kalamangan dito ng Falcons AP Bren. Oo, kanina early game natin para mga 300 lang, ngayon nasa 4K na ang kalamangan dito ng Falcons AP Bren, and we have to commend yung naging poke doon ni Flap TZ kasi meron pang crowd control na kasama. So, supposedly makukuha na dito yung isang player ng Falcons AP Bren. Isang pitik na lang sana na Synchro Fusion para dito kay Sai, but because of that knock-up ay napigilan. So, si Flap TZ ay talagang masasabi natin na mainit din dahil nakukuha niya yung attention dito ng ibang mga players ng RQ. Kahit at siya nagbibigay ng information, apat dito sa bottom lane, pwede i-go yan. Naku, tinumba agad nila dito si Mingguin. At magiging successful din yung pagbasag ng Torres. Second turret sa may top lane ay mamama-adam na. Maganda yung vision at maganda yung information na naibigay ni Flap
Dahil nga apat nga doon, gaya nga ng sabi mo, Chance, apat yung nandun sa baba. Ang dami talagang tinututukan dito ng Falcons AP Bren. Oy, by the way, shoutout pala sa mga nakatutok sa atin ngayon ha. Even si Bobby Tricks, pinapanood ng mga galawan ng RQ at Falcons AP Bren. Oo, balita ko si Bobby Tricks din ay siya yung isa sa mga nagturo sa RRQ Talaga? kahit na marksman. Ewan ko kung totoo. Pero ayan, syempre nakikita rin natin yung mga players ng RQ kahit na nakaipon ngayon. At gagawa ba silang play? Uy, may play ata silang gagawin dito, Kyle TZ. Actually, makikita natin tumatama naman yung mga yung mga star shotter ni Mingwin pero dahil sa kunat ni Kyle TZ, siya na lang yung frontline Sinasalo na lang niya bawat bato mula dito sa star shotter ni Mingwin. Oo, talagang dito. Alam mo, for RQ Kaito, ang maganda dito is that medyo nakokontrol pa nila yung mga team fights. Again, meron silang tempo, meron silang pang slow, which is si Mingwin nga dito. Pero kailangan nilang magkaisa. Sino ka ba talagang uunahin natin sa team fight? Kasi parang, kung mapansin mo, yung hero nila, more on AOE, parang ang single target lang talaga nila dito is yung Harith. Yung Novaria, medyo sabihin na natin malawak din yung AOE ng skill niya. So, kailangan meron talagang finisher. As much as possible, alam dapat nila na -1 muna tayo pagdating sa team fight. Pero, pero speaking of -1, parang ang kunat kasi ng mga lineup dito or heroes ng Falcons AP Bren. Mahirap talaga. Pero nauuna ay nakakadali ni Super Marco. Flicker na gamit niya, Sai with a kill. Nailapag yung Zaman for si Ferz. Nakikipagdarbala na, Flap TZ, mga flicker din. Habang pasok si Kyle TZ at tutumba si Kyle TZ sa kamay ng RRQ Kaito. Si Snaking naman na magiging sa target nila. Hindi ata para takasin na yung door ng Wolf Kim. Binababaran, Denjiro nagamit na rin yung kanyang Lost Insanity. And itong si Noda ay makakatakas din. Si Few na lang. Actually, 3 members mula sa Falcons AP Bren natitira. Available pa yung jungler dito ng RRQ. Pwede nila i-rush. Snaking ay narito. Tatama din yung Don't Run Wolf King. And D'Angelo with a kill. Pagkakataon na nila na kunin itong Lord na ito. At magiging matagumpay yun. Grabe, ang ganda juggle para dito sa RRQ Kaito. Pero maganda din yung naging decision dito. Burrito ng Falcons AP Bren na sige, hindi na tayo ata makakapag-contest dito sa may Lord Objective. Mag-focus ka na lang, Flap TZ, doon sa pagkuha or pag-try na pagsira ng Tori doon sa may bandang itaas. So, RRQ Kaito, again, MDL champions. Talaga may kita natin dito yung kanilang decision making. Before that Lord fight, sinabi natin kailangan maging firm sila. Sino pa talaga tatarget nila? Wait lang, si Sai ata target nila pero mapapababa din si Kyle TZ. Bagsak si Flap mula kay Mingwin. Same with Kyle. Dive na nga ba ang call dito ng RRQ? Pero si Denjiro ay mabubuhay. Pupunta pa doon sa pinagbatuhan ng Spear of Destruction. Hindi. Piso na lang para dito kay Denjiro. Pero again, medyo nagsistruggle ngayon yung Falcons AP Bren kung paano sila mananalo doon sa teamfight against RRQ Kaito dahil nandito na yung true damage din ni Denjiro. And yung sinabi natin kanina, magiging threat para sa kanila yung Harith. Meron ng mga items dito, even Mingwin ay meron ng Divine Glaive. So yung sinabi natin medyo makunat na mga heroes from Falcons AP Bren ay talaga mape-penetrate na yung kanilang mga armor. So napakaganda dito dahil halos pantay, or actually pantay na pantay yung laban natin. Kuya Burrito, parang ang difference na lang is yung Tori dito ng RRQ sa may bandang gitna, second tier turret ay hindi pa nasisira. So pwede natin sabihin in terms of map control ay lamang pa nga ang RRQ Kaito. And nagagamit na nila ngayon yung vision na nakikreate ni Mingwin with an Astral Echo and yung kanyang mga star shotter. Kasi kahit hindi tumama yun pang vision yun pambato mo lang doon sa mga bush na alam mong pinagtataguan or may posibilidad na pagtataguan ng Falcons sa AP Bren. At ngayon, nakikipagtansyahan na rin ang mga bees. Nakita nila yung potential ng lineup ng RRQ Kaito at yung crucial na I'm offended na ex-Nova. Yun yung kailangan nilang panghawakan ngayon kasi kanina nahuli itong si Super Marcos, so hindi na dapat maulit yon kung ikaw ay nasa parte ng Falcons AP Bren. Kaya talagang nagiging maingat din sila. Ito yung sinasabi natin, dito magmamatter yung vision ni Mingwin. O diba, nawala sa posisyon ngayon or kinailangan umalis ng Falcons AP Bren dun sa kanilang bush kanina. Nakaabang sila if ever na meron dadaan. Tapos humarap ka na lang. And yun yung ginawa nila paulit-ulit. Namamatay man si Ferds pero okay lang. Ang importante dun, nakukuha niya lahat ng damage na dapat ilalaan ng Falcons AP Bren sa ibang mga players dito ng RQ.
Oh, tsaka ang ganda binagit mo dito yung Vengeance kasi all eyes tayo kay Ferg sa next na teamfight guys kasi yung pagkakagamit niya ng Vengeance parang talagang on point na yung tipong magiging movement dito ng Falcons AP Bren is teka lang, wag niyo muna i-hit kasi medyo masakit yung reflect nung damage. So RQ Kaito ngayon, it's safe to say na sila yung nagdi-dictate ng laban pero ang magandang ginagawa ng mga Falcons AP Bren is that meron silang isang lane na talagang kiniklear nila yung minion wave so medyo may delay para dito sa RQ Kaito if ever na gusto nilang gumawa ng play. So, meron tayong panibagong Lord Burrito. Meron pang suwag or pang zone dito ang side ng RRQ Kaito which is si Denjiro. So, parang ganito yung thought processing ng RRQ Kaito. First, hanap ka ng pwede mong lapitan tapos susunugin ni Denjiro. Yung ibang mga players, sunod na lang kayo tapos focus fire tayo dun sa may lowest HP rate or HP percentage. Yeah. Para -1 na agad pagdating sa teamfight. Yung sinasabi natin, pag meron ka na huli, focus fire. Ngayon, para sa Falcons AP Bren, ang strength nila dito is pwedeng manglikod si Flap TZ. And speaking of likod, actually, nandun nga siya sa baba. Pwede mag-split push. Nako, may split push nga ata na threat dito pero ang problema, 4v5 ang sitwasyon na ito, may magbaback ba mula sa RRQ Kaito kasi si Flap doing Flap things. Talagang tinotore-torehan lang. Pero ang ganda ng ginawa dito ni Mingguin, binasag niya yung catapult dun sa may bandang likod. Pero mapipigilan niya ba? Hindi ata sapat yung clear wave niya and Flap TZ magtatagot pa sa kanyang balak. Oo, ang tawag dyan sa play na yan, torete. Torete! Tore lang, te. Sabi dito ni Flap TZ. Oy, wait lang, si Pew. Ay! Namatay kagad si Pew! Doon sa naging skirmish na yon, 4v5. Magiging actually 3v5 ito Kasi iniwan nila si Mingguin sa may bandang ibaba kasi siya nga naman talaga yung pinakamabilis mag-clear sa kanilang kupunan. Ngayon, KarTZ, kailangan niya lang hindi magpakita dito. 18k yung buhay ng Lord. Sumisilip lang, Snake King. Andun na si Ogwen, Skitter, Super Marco. Nandun yung kanyang stun. And nailapag yung Zaman Force. Okay, go signal ito para sa Falcons AP Bren. Walang threat mula dito kay Sai. Oh, maganda yung pagkakagamit dito ng conceal para hindi makuha nung time na yon si Snake King, si Ogwen. Pero may kita natin na merong threat na manggagaling sa baba. Sinisimulan ngayon ng RRQ Kaito. Actually, malapit na makuha yung Lord. Sino mga talaga makakakuha niyan? Oh no, I'm offended. Mapapatay ata! Naku, bumagsak si Kyle! At ang Lord ay makukuha dito ng RRQ Kaito. Atras muna ang Bees. Grabe ang RRQ Kaito ngayon. Akala natin parang sila yung masasandwich kasi siguro naisip na rin nila yung threat na si Flap TZ, ang ginagawa niya is nag-clear siya ng minion wave sa baba. Yeah. Tinatry nila mag-split push. So expected na nila na dun sa bandang yon dadaan sa may gitna papunta. Parang nalilikuran sila. So ang gandang juggle. Ito yung mga pansin natin for RQ Kaito. Talagang very intense at very mindful sila dun sa mga other threats or external factors if ever kumukuha sila ng objectives. At yung sinabi natin na AOE ay talagang gamit na gamit nila ngayon. Yeah. Parang sige, pasok tayo, gamitin natin lahat ng mga skills, tapos sumayaw na lang si Sai. By the way, Sai is at 205. Hindi siya napigilan nung early game, ibig sabihin well-farmed. Level 15 na rin para dito sa ating laban. 17 minutes na pala at meron pang Lord para dito sa RRQ Kaito. Kailangan kumapit ng Falcons AP Bren. Dumamba na yung Lord. Basag yung Torre sa may bandang ibaba. Ngayon, mabilis na K-Wave ang isasagot ng Falcons AP Bren. Successful ang kanilang pagdepensa, masasabi ko. Kasi yung minions din sa gitna ay hindi rin naisabay dito ng RQ Kaito kung sila gagamitin. Nandun si X-Nova! Nahuli kagad dito si Owen! Papapameron yung immortality, yes sir! Habang si First ay ipagsabay sa 2 members mula dito si Falcon Saving Friend. Pagsak mula kay Sai. Ngayon si Stater. Ang target lang niya ay yung mga minions. Layo mo na si KarTZ, Mingguin ni X-Nova. Grabe yung pinapamalas ng RQ! Oo, napaka-solid din dito. Parang, ang dami mga players dito for RQ Kaito na parang merong agimat. Kasi konting-konti na kanina si Denjiro, parang gapiso na lang yung buhay niya. Ngayon din kay Ferds, nakatakas pa siya. Ito na yung sinatinan natin kung makakaabot ba si Ogwen dahil 22 seconds pala bago mabuhay. Pero merong mini wave dito ang side ng RRQ Kaito. Naku, hindi na nila pagbibigyan! Bagsak si Kyle TZ ngayon ng RQ Kaito. Ay nanganganib, ang Falcons AP Bren nanganganib na nga ata dito sa game number 1. Nagamit yung Lost Insanity. Magiging successful pa kanila pagdepensa. Wala rin mga minions dito ang RQ Kaito. Tumutore na ng paunti-unti itong si Sai. 5 members. Mag-subscribe. Eto na.
Sundan na natin ang magiging tagpo ng laban na ito. RRQ Kaito and Falcon Safety Bren. Kailangan lang kumapit. Magbabayad ng oras dito ang Falcon Safety Bren. Sasalubong iba nila? Hindi. Hindi nila nasalubong. Pero si X Nova ay narito din Lost Insanity para lang maklino mabilis yung mga minions. Kaya lang ang RRQ isa na lang nakikita. And Skitter. Successful magiging defense nila pero hindi. Dahil ang RRQ Kaito ang magtatagumpay sa Game 1. Very, very nice performance pa